Hello mga ka-Diyosa, this is Pearl of Diyosa Per Vlogs. Welcome back sa aking channel. For today's video, i-share ko sa inyo mga ka-Diyosa kung paano ba ang tamang pag-resubmit ng tax info sa ating Google AdSense account. Last September 17, nakareceive ako ng email from YouTube na nagsasabing it's time to refresh your US tax form. Bawat ilang taon, kailangan muling isumite ng mga creator ang kanilang mga forms sa tax info sa US, sa AdSense para sa YouTube upang matiyak na tama ang impormasyon at eksakto ang mga potensyal na withholding tax sa kanilang mga kinita. Sa katapusan ng taong ito, mag-i-expire ang form sa tax info sa US. Kaya maaari na mag-resubmit ng bagong form sa Google AdSense account. Ito ay naaangkop sa lahat ng creator kahit na hindi ka nakatira sa US. Kapag ini-open ang YouTube Studio, may makikita kang notification sa taas ng browser na ganito. Sinasabi na action needed. Your US tax form will expire at the end of 2024. Resubmit it in AdSense as soon as possible to make sure accurate withholding taxes are applied. Sinasabi sa notification na ito na kinakailangan mag-resubmit ng tax info sa AdSense nang sa ganon ito ay masigurado na accurate ang taxes na maipapataw. Paano mag-resubmit ng tax info sa Google AdSense account? First, i-open ang Google AdSense account. Sa pag-open ng AdSense account, mag-open ng any internet browser para dito makapag-open ng AdSense account. Kung mobile phone ang iyong gamit, maaari ka din mag-open ng mobile internet browser. Second, i-login ang AdSense account. Kapag naka-login na, pumunta ng Payments. Then, i-click ang Payments Info. I-click ang Payments account at i-select ang YouTube Philippines. I-scroll down at pumunta sa Settings. I-click ang Manage Settings. Third, sa Settings, i-scroll down. Then, hanapin ang United States Tax Info. I-click ang pencil icon. Then, i-click ang Manage Tax Info. Fourth, dito sa United States, i-click ang Submit New Form. Then, mag-pop up itong Submit New Form dialog box. I-click ang Start New Form. Then, i-click ang Start Form. Fifth, verify that it's you. Ilagay ang password ng AdSense account para makakontinue. Then, mapupunta ka na sa United States Tax Information Form. Dito ka na maglalagay ng mga informations. Ganito ang mga dapat gawin sa pag-resubmit ng tax info. Para sa type of account, iselect ang individual. I-click ang Next, then i-click naman ang No kung hindi ka naman residente sa US. Click Next. Then, iselect naman itong W8 Ben para sa type of W8 tax form. Then, i-click ang Start W8 Ben at mapupunta na sa Identity Tax Form. Dito sa Country of Citizenship, i-select ang bansa kung saan ka citizen. Then, dito naman sa Foreign TIN, ilagay ang Tax Identity Number. Pagkalagay ng TIN, i-click ang Next. Ilagay ang Permanent Residence Address. Put check dito sa mailing address, same as permanent residence address. Then, i-click ang Next. Dito naman sa claiming a reduced withholding under a tax treaty, i-select naman dito ang Yes. Then, put check itong resident of the following country. I-click itong country, then Philippines. Dito naman sa special rate and condition, put check dito sa other copyright royalties. Then, i-select ang article and paragraph. I-select ang 15% withholding tax, then put check dito sa reason. Put check din dito sa services or other business income. Then, i-click ang article and paragraph. I-select ang 0% withholding tax and put check ulit dito sa reason. Put check dito sa motion picture and TV royalties. I-click itong article and paragraph. Then, i-select ang 15% withholding tax and put check dito sa reason. After ma-select ang tax treaty, i-click ang Next. Then, dito naman sa Activities and Service Performed in US, i-select ang No. Then, put check dito sa I certify that the services provided to Google. And then, i-click ang Next. Scroll down and mapupunta naman sa Paperless Delivery Agreement. I-select ang Go Paperless, then put check dito sa
I accept paperless delivery agreement. Then, i-click ang next. Pagka-click ng next, mapupunta naman sa document preview. Put check dito sa I confirm that I have reviewed the generated tax document. Then, click next. Put check dito sa my tax form certification at put check din dito sa I certify under penalties. Scroll down at iselect ang yes. I am the beneficial owner name in the tax identity section. Then, i-click ang submit. After may submit ang new form for tax information, makikita na sa form ng W8BEN na nagbago na ang expiration date. Mag-expire ulit ito after 3 years kapag malapit na ulit itong ma-expire. Ulitin lang ulit ang ginawa sa W8BEN form. At yan mga ka-Diyosa kung paano ang tamang pag-resubmit ng tax information sa iyong mga AdSense account. Kapag nag-expire ang iyong Google AdSense tax information, maaaring magdulot ito ng ilang problema na maaaring makaapekto sa iyong kita at pagbabayad. Sa susunod na video, i-share ko sa inyo kung ano ang maaaring mangyari kapag hindi na-update ang iyong tax information. Kaya para maging updated ka sa mga ina-upload kong mga video, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang subscribe button para maging updated ka sa mga next upload ko pang mga videos. Hanggang sa muli mga ka-Diyosa, God bless us all. Bye-bye! Subscribe now